Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 18 ng textbook, page 196. Second part na po tayo ng vocabulary and grammar. So dito, sabi, 컴퓨터로 문화센터 수업을 어떻게 신청해요? So using a computer or with a computer, how are you gonna apply or register for a class sa culture center? So dito, yung first, we have the computer. Anong sabi? 인터넷으로 알아보다. So check yung information, no? 알아보다, to know. Yan, alamin kung ano yung mga information na meron sa internet. And then, sabi, program을 선택하다. So, kunyari, na pag-alaman mo na may ganyan, KIIP, and then gusto mong pumasok sa class. So, yan, alamin mo siya, check mo siya sa internet, yung information, and then, program을 선택하다, dito sa example natin, yung nasa image natin, no? Program명, ibig sabihin, pangalan nung program or nung class. So, we have yung well-being dance, 천년 비누 만들기, soap making. So, yung 천년, again, yung natural, no? Walang kahalong chemical. 요리 교실, cooking class. So, kunyari, mahilig ka magluto, so gusto mo yung 요리 교실, interested ka mag-apply dyan. So, sabi, 시간을 확인하다. So, check daw yung oras or yung schedule nung course na yon. So, dito, nakalagay kung 요리 교실 yung pipiliin mo. Ang sabi, 화요일 2시반부터 4시반까지. So, 2 oras siya every Tuesday from 2:30 to 4:30. Tapos, kung ayan halimbawa yung iyong gustong applyan, so, click or tap mo sa 신청. Tapos, anong sabi? Yan, no? 홈페이지에서 회원 가입을 하다. So, dun daw sa kanilang homepage, you have to make an account. 회원, ibig sabihin member, no? Tapos, gaib, make an account or magpa-member ka. And then, pag nakagawa ka na ng account, sugang 신청을 하다. Pwede ka nang mag-apply sa course or sa class na gusto mong pasukan. And then, 수강료를 결제하다. Pag sinabing 수강료, ito po yung class fee or tuition fee, no? May bayad yung per class. So, depende yan sa papasukan mo na program. And then, 결제하다, yun nga, to make a payment. Okay, so babayaran mo yung iyong tuition fee. Tapos, yung last is kapag successful yung iyong registration and nakapagbayad ka na, that time, pag okay na yung start na ng class, pasok ka na. 수업을 듣다. Okay, so yan po yung ating vocabulary. Tapos tingnan natin yung nandito sabi, 컴퓨터로 문화센터 수업을 어떻게 신청해요? So same nung question dun sa taas. Ang sabi, 인터넷으로 알아보고 홈페이지에서 회원 가입을 해요. Yan. So parang shortcut niya, no, yung mga arrow. Sinabi lang, check mo sa internet, tapos punta ka sa homepage nila and magawa ka ng account. Tapos from there, pwede ka nang mag-apply. So sabi dito, 여러분은 한국어 수업을 신청할 때 어떻게 신청했어요? So ikaw daw, nung nag-apply ka or register sa Korean language class, paano yung ginawa mong pag-register or apply? So pare-pareho lang ng ginawa yung mga nag-apply ng KIIP. So sabi niya, 저는 홈페이지에서 프로그램을 찾아보고 신청했어요. So yan din po yung magiging sagot natin kung tayo ay mag-a-apply for class sa KIIP. Second grammar for level 2 unit 18, we have 형용사 plus 어보이다. So, kay adjective mo siya ididikit, hindi lang po 어보이다, tatlo po yan. 아보이다 at saka si 해보이다. So again, no, pag nakita nyo si a o he, pwede nyong isipin yung rule is kagaya dun sa present tense of the verb or adjective. So, punta muna tayo agad sa rule. So, again, kanina mo siya idudugtong kay adjective, no? Kay 형용사. Tapos, kapag ang final vowel mo is a or o, okay, so after mo i-drop yung da, ang final vowel is a or o, then you add aboida. Sorry, that's aboida. Kapag hindi naman siya a or o, then 어보이다. Lastly, kapag hada, yung ending ng adjective, then magiging 해보이다. Okay, check natin yung example dito sa box, no? 높다, 비싸다. Drop mo yung da, final vowel ni 높다, o. Kaya, 높아 보이다. 비싸다, 비싸 보이다. So, dito kay 적다, 넓다, pareho sila, final vowel, o.
Kaya naman, naging 적다, 적어 보이다. 넓다, 넓어 보이다. And then, 해 보이다, si 피곤하다 at saka si 친절하다, naging 피곤해 보이다. 친절해 보이다. So, ano bang gamit ng grammar na to? Ang sabi, 사람이나 사물의 상황을 보고 짐작이나 느낌을 말할 때 사용해요. So, titingnan mo daw no, yung condition or state ng isang tao or ng bagay. So, after mo makita yung condition or state ng tao or ng bagay na yon, that time, kung sasabihin mo yung iyong nararamdaman, okay, or yung iyong hula, okay, yung guess mo or hula mo dun sa bagay na yon, kung ano yung sa tingin mo, yan, then that time you can use this grammar. So, pwede nating associate yung mga words na looks, yan, looks like, or pwede ding I feel, kasi sabi kung anong na-feel mo or nararamdaman, no? Feel or it feels like, pwede din po yan, no? Kasi about sa bagay or sa tao. Ano pa? I think, pwede din, no? Tapos, sa Tagalog, pinakamagandang associate na salita dyan is yung mukhang. Okay, so pag sinabi mong mukha kang pagod, ayan, mukhang pagod ka. 피곤하다, pagod, so magiging 피곤해 보이다. So ito po yan, no? Balik tayo dito sa ano natin, box sa baba. 피곤해 보이다, ibig sabihin, you look tired. Okay, mukha kang pagod. So pag sinabing 높아 보이다, mukhang mataas or sa tingin ko mataas. Okay, I feel mataas. Tingnan mo lang no kung ano yung situation o kaya yung status ng isang bagay or tao. So bisa buida, ibig sabihin, uy mukhang mahal. Okay, it looks expensive. Jogo buida. So ito parang ang konti Yan, di ba? Parang kasi yung mga hula or feeling. Okay, nolbo buida, mukhang malawak or feeling ko malawak. Pwede din yan, no? Yan. So, yun po siya. Tingnan natin yung mga example. So, dito, si Sulgi at saka si ano yan, no? Huwen. So, nakatingin sila sa computer, tapos sabi ni Sulgi, Oma, isuobi jemi sa buyoyo. So, ano ibig sabihin nun? Ano ba yung tinitingnan nila? So, Munhwa Sento, tapos ano yan? Parang hindi ko mabasa. So, anyway, sabi niya, mukha daw masaya. Okay? So, it looks fun. Okay? I think it's fun. Pwede din yon. Okay? So, I had a feeling na it will be fun. Pwede din yon, no? So, yun po si Ao Heboida. Ano sagot ni Huwen? 인터넷으로 문화 센터 수업을 알아볼까? So, nung nalaman nila na may ganong klase ng course or class, so sabi ni Huwen, gusto mo ba na i-check natin sa internet yung about sa class na yan, sa culture center? So, dito tayo sa Yemun. Sabi ni Ga, 제가 이 음식을 만들었어요. ako gumawa ng pagkain na yan or ako nagluto niyan. Anong sabi nung kausap niya? So, nakita yung niluto niya at sabi, 아주 맛있어 보여요. Okay? Oy, sobrang mukhang napakasarap niyan. Okay? So, mukhang napakasarap niyan And then, 회사에 일이 많아요. 요즘 피곤해 보여요. Niya, marami bang trabaho sa company nyo ngayon? Hindi pala, wala pala yung ngayon. So, marami bang trabaho sa company nyo? Mukha ka kasing pagod these days. Next, 백화점에서 파는 물건들은 모두 좋아 보여요. Sabi niya, lahat daw ng bagay na tinitinda sa 백화점. So, ano ba yung 백화점? Yung ating department store. So, lahat daw yun ay mukhang maganda. Okay? Good quality, kumbaga, no? Yan. So, malamang maganda din yung presyo nun. Kasi 백화점 Okay, sige. Apply natin si Ao Heboida. Apply natin si Ao Heboida na grammar. So, dito sa example natin, so yung picture is nagyo-yoga. Yung dito muna sa kulay blue, ang lining na box. Yoga 수업을 듣다. Naging, 저는 yoga 수업을 들어요. So, ginawa siyang statement, naka-present tense. Sabi niya, ako ay pumapasok sa yoga class. Tapos dito naman sa lining is kulay purple, 재미있다, dalawa po yan, tsaka 좋다. So I feel
we can choose between these two. Kung jemitta yung gusto mong gamitin, then katulad nung ginawa dito, sabi, yoga suwobi, jemi 있어 보여요. So, drop mo si da kay jemitta, and then, yung pinaka-last vowel niya is hindi a or o, no? So, i. Kaya, naging jemi 있어 보여요. Yung 보이다, magiging past tense lang, magiging 보여요. Okay? Or kung halimbawa naman ang gusto mong sabihin is yung jutta, so pareho lang ng start, yoga suwobi, tapos yung jemiso dito magiging juwa. Okay? Kasi si jutta, drop mo yung da, ang final vowel is o. Again, kapag a or o, magiging a boida. So, juwa, tapos yung boida, gagawin mo lang present form, buyoyo. Okay? So, pwedeng yoga suwabi jemiso buyoyo or yoga suwabi juwa buyoyo. So, dito sa number 1, try natin. 어제 머리 스타일을 바꾸었다. So, kahapon daw, nagpalit siya, no? 바꾸었다. To change yung hairstyle daw niya. So, yung statement natin, 어제 머리 스타일을, okay, pwede nating lagyang 저는, ayan. 저는 어제 머리 스타일을 바꾸었. So, yung sorry, nabulol ako doon. Drop natin yung da, tapos magiging 바꾸었어요. So, dadagdagan mo lang ng oyo. Pero, take note no na, nangyari na yan kahapon, oje, kaya 바꾸었어요. Past tense siya. So, piliin natin kung jomta or kalkumhada. Nasa sa atin yan, no, kung anong gustong gamitin. So, gawin na lang natin pareho. Si jomta, magiging 젊어. Yan, 젊어 보여요. Ano ibig sabihin nun? jomta, young. So, ibig sabihin, mukhang bata, nagbukhang bata. 젊어 보여요. 깔끔하다, clean or neat. So, magiging 깔끔해. So, magiging 깔끔해 보여요. Okay? It looks neat or it looks clean. Tapos, number 2, 이번 여름에 고향에 가다. magiging, so, 저는 이번 pala. 이번 여름에 고향에, yung gada, magiging gayo. Present tense lang po siya. 기분이 좋다. So, 기분이 좋아 보여요. Or, 행복해 보여요. So, kahit alin po sa dalawa, okay lang. Next, number 3. 밤까지 일을 하다. So, hanggang gabi daw siya na nagtrabaho or nagtatrabaho. So, 저는 밤까지 일을 해요. Gagawin mo lang present tense. And then, dito na tayo. 피곤하다, magiging 피곤해 보여요. And then, 힘들다, magiging 힘들어 보여요. So, you look tired or it looks like you're having a hard time, no? 힘들어 보여요. Now, dito sa number 2 sa baba, sabi, 어때 보여요? So, kapag ganyan po yung question, tinatanong ka dyan, kamusta? Ano sa tingin mo? Ano sa palagay mo? Okay? So, after mo makita yung bagay or halimbawa tao na yon. Okay? So, sige, try nating sagutan yan lahat, no? So, mag-color code tayo sa A. Kunyari, ito yung A. 옆 친구를 보세요. So, tingnan daw yung katabi. 오늘 기분이 어때 보여요? So, kunyari, may katabi ako dito. Tiningnan ko siya, chinek ko, tas nakangiti lang siya palagi. So, feeling ko, or sa tingin ko, mukha siyang masaya. So, paano ko yun sasabihin? So, A, dito natin isulat, no? So, dito, 옆 친구를 보세요. Yun yung sabi, no? 친구를 보세요. Pero pag sasagot na tayo, tiningnan na natin, tapos i-describe na natin. Okay? Dahil magde-describe tayo, 옆 친구, so hindi po ul or rul ang gagamitin natin. I or ga po, kasi i-describe natin yung nakita natin sa kanya. So, 옆 친구가, so sabihin ko is, kunyari, mukha siyang masaya. Okay? So, 행복하다, magiging 행복해 보여요. Okay? So, yan po yung example sa A. So, dito naman sa pangalawa. 2단계 책 앞에 배운 문법을 다시 보세요.
So dito, tingnan daw ulit. Okay, dashi buseyo. Tingnan ulit yung level 2 na book, tapos yung ape bewon munbop. So, yung natutunan daw na grammar, bewon munbop. Okay, so kunyari at the moment itong a, o, he, buida na grammar. Yan yung tinitingnan natin. So, pinapa-describe niya, tinatanong niya, ote buyoyo. So, ano sa tingin mo? Okay, so, kunyari, ikaw, para sa'yo, itong a, o, he, buida is medyo nakakalito. Yan, pwede mo sabihin, bewon munbop. So, dito, bewon munbop yung ginamit, no? So, bewon munbop. So, take note again, hindi na po ul yung gagamitin natin. Dito, ul or rul yung ginagamit kasi may kasunod na action. Dashi buseyo. Dito sa letter A, buseyo. Yan. So, tayo, di-describe na natin. Kaya, i or ga na. Bewon munbobi. Dahil may batchim, no? Kaya, i. So, dito sa A kanina, chingu, walang batchim, kaya ga. So, balik tayo. Bewon munbobi. Tapos, sabi natin, mukhang mahirap. Ayan. Or mukhang siya, difficult siya. Ayan. So, ano ba yung difficult in Korean? Oryopta. So, yo. So, ayusin ko muna na, ganito ko muna siya isulat, no? Oryopta. So, anong gagawin natin? Drop mo yung da, tanggal na yan. Tapos, si biyup, anong mangyayari kay biyup? Mawawala din po yan, mapapalitan ng u. Naalala nyo yung rule for this? So, oryo, tapos dahil hindi siya a or o, u siya, kaya o buida yung idadagdag natin. So, magiging oryo, tapos yung buida magiging buyoyo. Okay, so ibig sabihin, mukha siyang mahirap or it looks difficult. Paano naman kung nadadalian ka lang? So, shwipta. Papalitan mo lang yung oryo dyan ng shwipta. So, ito, oryo or shwipta, same, no? Nag-end din sa biyup after ma-drop yung da. So, drop yung da, yung biyup, mawawala din, mapapalitan ng u. And then, again, you add o, buida. So, pwedeng oryo buyoyo or shwiyo buyoyo. Depende sa'yo yan kung easy or difficult siya para sa'yo. Next, ito namang letter C. Hyuga gaselte sajinel buseyo. So, tingnan mo daw yung picture nung ikaw ay nagbakasyon. Okay, so kunyari tinignan na yung picture tapos nakita natin sa picture na mukhang masaya. Ayan, yung mga tao sa picture nakangiti, yan, basta positive kunyari yung natin, i-describe. So ano ba yung mga positive na word? Chemita, jutta. Yan, so gamitin natin yun, no? So, sajini. Okay. Chutta, gamitin natin, magiging chuwa buyoyo. Okay, or pwede ding chemita, magiging chemi iso. Okay, sajini chuwa buyoyo or sajini chemiso buyoyo. Okay, so yan po yung mga possible na sagot sa A, B, and C dito sa baba. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.